Ngayong umaga mga bossing ko ay ika 16 days ng pagkawala ng aking anak na si Jovelyn. Ayan. Natatakot po sila kapag pumupunta sila dito. Ayan. Tapos magsisindi lang po ako kasi tuwing umaga pinapasyalan ko po siya dito. Ngayon habang ako'y naglalaba, hindi na po kasi kami kukuha ng kasambahay para unang-una para makatipid din, tapos para maging busy ako. Kaya sabi ko sa mister ko, kaya ko lahat. Tapos tinutulungan man ako ng mister ko. Ayan. Kaya ng umaga, sobrang iyak ko, naalala ko na naman siya. Tapos sabi ng mister ko, ay nakakarinig daw po siya ng kumakatok. Sabi nga po nila, pag daw po wala pang 40 days, nandito-dito lang daw po yung mga kaluluwa. Pag naka 40 days daw po, ay saka daw po ito, parang hindi na magpaparamdam, aakit na sa langit. Yan. Tapos sa may mga nakita kong nagko-comment, kaya minsan hindi ako nagbabasa ng mga nagko-comment. Yung mga nananalbahi pa sa mga komento na namimiss daw niya, pero kesyo mahal daw po niya si ganyan. Kung halimbawa ang hangarin ninyo ay makapangwalang panalangin ko sa aking anak na isama na po kayo. Kumbaga higitin ang paa ninyo dahil napakasalbahin ninyo. At saka doon sa mga iba na nagre-repose, ayan, kaya panalangin ko na kunin na rin kayo ni Jovelyn. Isama na rin kayo, yun ang panalangin ko. Wala nang bait-bait ngayon dahil ang mga mababait ngayon ay kinukuha ni Lord. Kawawa naman yung anak kong bunso. Kung ito ay mawawalan pa ng isa pa, kaya kailangan ko maging matatag para sa isa kong anak. Kaya panalangin ko sa mga nananalbahe ng mga komento, kunin na rin kayo. Kumbaga, Jovelyn, isama mo sila sa kung nasaan ka man, higitin mo mga paa nila, bangungutin sila sa mga kawalangyaan nila. Yan. At ganun din sa mga iba pa na nagsasabi ng parang makapanira lang, na yumauna yung tao ay kung ano-ano mga pinagsasabi. Ayan, kaya panalangin ko sa mga walang yan na isama na rin mo Jovelyn sila. Lahat sila, mga walang sila, sa mga walang Sama mo na anak. Wala nang patumpik-tumpik pa. Matsugi na rin kayo dahil napakasalbahin ninyo. Yan, sa mga nagko-comment na mga salbahe na kung ano-ano. Yan, tapos sa mga nanalbahi sa anak ko, dahil kagaya ng binanggit ni Dr. Willie Ong, na dahil sa stress din, panalangin ko na sumunod na rin kayo dahil napakasalbahin ninyo, dahil grabe ang ginawa nyo sa anak ko. Imbes na yung magulang ang magtrabaho, sa anak ko umasa. Yung ex ng anak ko, yon ang ginawa ninyo. Sinalbahin ninyo ang anak ko. Doon kayo naasa. Imbes na kayo ang maghanap buhay magulang, nananalbahi kayo. Yung anak ko, batang-bata pa lamang, sa inyo siya, umasap kayo sa kanya at hindi kayo nagtatrabaho. Konting ulan lamang kasi ang asawa ko, yung mister ko, namamasada yan ng tricycle. Gustong gusto niya kapag bumabagyo dahil maraming customer. Eto, kinukwento ng anak ko, umulan lang ng konti, uwi na sa bahay, napakabatugan, tapos iaasa nyo sa aking anak. Ang kakapal ng mukha ninyo. Isa sa mga naging dahilan din ng pagka-stress ng aking anak ay dahil sa maraming problema niyong idinala sa kanya. Ipinapasan niyo yung pamilya ninyo. Ultimong pinsan, nangungutang. Tapos, nung sinisingil, binalak. Kapal na mukha. Tapos, kung ano pa mga pinagsasabi. Kaya panalangin ko, mamatay na rin kayo. Mahayop kayo. Sama mo na Jovelyn, kung nasan ka man. Igitin mo yung mga paa nila, mga hinayupak sila. Kakapal ng mukha, pati mga nagkukomento ng mga napakawawalang Panalangin ko, mamatay na rin kayo. Masama ngayon ng mababait, kinukuha agad ni Lord. Ang sakit sa kalooban. Kung ano yung mga pinagdadaanan ko, pagdaanan nyo. Mga walang sa mga walang dyan na nagkukomento ng kung ano-ano. Namatayan na ako't lahat. Kung ano-ano pa sinasabi sa aking anak, makapanira lamang. Kaya panalangin ko, mamatay na rin kayo. Tangina nyo. Hindi ako makapagdasal dahil napakawalang kapag ako'y nakakaalam na tungkol sa anak ko. Yun nga po ay pag ang aking anak pumupunta po. Halimbawa, may nalaman kami nung high school
Meron siya nakaaway. Madaling araw nalaman ko, hindi ako mapakali. Sinugod ko, mga bossing, sinugod ko. Hindi ako mabait, salbahe ako. Sinugod ko sa bahay. Kinatok ko, kinausap ko yung magulang. Ba't anong problema nila sa anak ko? Bakit ginaganon? Ganon ako kaano sa anak ko. Sabi ko nga doon sa ex niya dati, magwala man ako ngayon, pero kung nabubuhay ang anak ko, magwawala ako at hindi ako papayag kasi nakailang beses na po kami baranggayan. Ay, kumbaga magalit man ako'y wala na. Pero may mga iba pang nagkukomento na kung ano-ano, na ang papangit ko, ano pa yung mga sinasabi, na parang patay na nga po yung tao, dami ng sama ng loob na inabot, ay kung ano-ano pa mga sinasabi. Kaya panalangin ko, maramdaman ninyo kung gaano kasakit ang nangyayari sa amin, kung gaano kasakit mawala ng anak ng biglaan. Okay sana po kung may karamdaman yung anak ko na alam ko na matagal na may sakit po siya. Wala akong alam, lagi yung sinasabi, okay lang po siya. Pero nung siya po'y nawala na, doon naglabasan kung ano-ano po mga ginagawa po niya na hindi namin nalalaman. Dahil laging sinasabi, okay lang ako mami, wala akong sakit, sipon lang to na hindi makalabas. Yung pala, ang dami-dami niya mga iniisip. Nagpapasan siya ng ibang tao. Nagpapasan siya na hindi naman dapat niyang pasanin dahil ako lahat ang nagpapasan. Sabi ko sa anak ko, ayoko siya namumblema. Ayoko namumblema ang pamilya ko. Ayoko namumblema ang mister ko. Kaya lahat po ng mga nangyayari, lagi ko sinusolo, pinagdadasal ko lang. Pero hindi ko akalain na ganun palang katitindi ang mga nangyayari sa anak ko. Pati yung iba na alam ko ako ang nagpapabenta. Kasi akala daw nila, ay alam ko yung mga nirarakit ng anak ko. Ang alam ko lang, nag-online po siya. Nag-online siya ng damit, nagbablog din po siya. Yun lang ang alam ko. Tapos kung anong gusto na anak ko, mami gusto ko ng ganito, punta ka agad kami, bili ka agad kami. Pero wala ko alam na pinagbebenta, pa pala siya, inuutusan pa siya na magbenta ng ganito, nagbenta daw ng vape, nagbenta ng mga pabango. Nakita ko sa mga messenger, iniisa-isa niya yung mga kilala niya, inaalok niya ng mga pabango, kung ano-ano mga inaalok niya, pati mga pasalubong. Antindi ng ginawa. Kaya panalangin ko, bumalik sa inyong lahat. Kung ano yung ginawa niyo sa aking anak, yung mga pasakit, bumalik sa inyo, karmahin kayo. At sa mga nagkukomento, Joelyn, sa mga taong nagkukomento na kung ano-ano, panalangin ko ay higitin mo ang kanilang mga paa. Ikaw na ang bahala sa kanya. Isama mo na sila. Mga walang ya. Talagang sobra. Masama ngayon ang mabait. Kaya ako, didiretsahin ko na. Kung sino may mga nadalbahe sa anak ko, mamatay na rin kayo. Mga walang ya kayo. Ako po yung mga iba na concern, mga nagme-message sa akin, ay okay naman po. Kaya lang po, parang lalong tumitindi. Hindi nga po ako nagbabasa ng mga komento eh. Pero salamat na rin sa mga nag-concern. Pasensya na rin po sa mga bossing, sa mga nakakilala po sa amin na bumabati po sa amin ng condolence. Ay masamang magpasalamat. Pero mula sa aking puso, ay hindi ko rin kayo makakalimutan. At ganoon din sa mga taong, yung mga iba na nakasama ng loob na hindi ko inaasahan na pumunta po doon, nagme-message po sa akin, masamang magpasalamat, pero mula sa aking puso ay hindi ko kayo makakalimutan. Ayan, at sa mga taong mga salbahe, na kung ano man po yung mga ginawa nyo sa aking anak, ay kayo pa yung nagmamalinis at kung ano pa mga sinasabi po ninyo, panalangin ko na mamatay na rin po kayo. Panalangin ko na, Joelyn, isama mo na sila. Bago mag 40 days, sama mo na sila. Mga salbahe sila. Wala nang awa-awa ngayon. Wala nang diretsahan ako magsalita. Hindi na, kumbaga, pang papatumpik-tumpik pa. Agsalbahe ka. Kung ano naman pinagsasabi mo. Kung anong pahirap mo sa aking anak. Panalangin ko na ganun din ang mangyari sa inyo. Triple pa. Triple pa ang mangyari sa inyo. Sakit. Kung ano yung mga pinagdadaanan ko sa ngayon. Panalangin ko na lumubog ka sa kinatatayuan mo sa mga nagre-repost ng kung ano-ano. Panalangin ko na lumubog ka ngayon. Panalangin ko na mamatay ka na rin. Hayop kayo. Kung sino man ang mga walang yan na nanalbahe sa aking anak. Triple. Alam ko may babae rin kayong mga anak. Triple ang danasin ninyo sa mga kawalang yang ginawa ninyo sa aking anak. Napakasama ng loob ko. Ako'y nagdadalamhati sa sobra-sobra. Ako ang pinakamasakit na pinagdadaanan sa ngayon. Dahil lahat ay gagawin ko para sa aking pamilya. Tapos gaganyanin niyo lang ang aking anak. Napakasakit. Kaya panalangin ko, lahat ng mga nanalbahe sa anak ko,
ng nagpahirap habang siya ay nabubuhay. Mangyari rin sa inyo kung ano mga pinagdadaanan ko ngayon. At triple pa, nasakit ang danasin ninyo, napakasalbahin ninyo. Magtrabaho kayo ng sa inyo, hindi kayo aasa sa aking anak. Yun nga kasi nasabi nga po, isa rin ang stress. Kaya nagkagano ng aking anak. Dahil sa stress sa mga pinagdaanan. Mantalang prinsesa sa akin ng aking anak. Kung ano ang gusto niya. Mami, gusto ko ng ganito. Gusto ko kumain ng ganito. Kahit ako'y may ginagawa. Sige anak, titigil ang mundo ko. Titigil ko anong ginagawa ko para sa aking mga anak. Gagawin ko ang lahat. Alam ng pamilya ko yan. Gagawin ko ang lahat para sa aking pamilya. Nagpamilya kayo, tapos aasa kayo sa iba. Kakapal naman ng mga mukha ninyo. Ganon din sa mga ibang nagkukomento ng mga kung ano-ano mga sinasabi. Panalangin ko na mamatay na rin kayo. Anak, isama mo na sila sa hukay na napakasasalbahin nila. Ikaw nang bahala sa kanila. Higitin mo mga pa nila. Multuhin mo sila. Meron nga pong nakasama ng loob ng aking anak. Hindi daw siya matahimik. Siya po'y laging nananaginip. Kaya sabi ko, sabi ng mister ko, huwag ko daw papuntahin. Sabi ko, hayaan mo na. At baka malungkot pa ang aking anak. Kaya pupunta po sila. May mga tao din po na ini-invite pala yung mga paramdam ng aking anak. Ini-invite po rin na pasyalan daw po sila ng mga nakalipas na buwan. Na halos lahat po na pumunta po doon ng burol ay humihingi ng sorry sa aking anak. Dahil sila po pala yung mini-message ng aking anak na magbanding sila, pasyalan. Kaya lang busy po pare-parehas, naunawaan ko naman po yung busy pare-parehas. Ay, at saka mga estudyante pa ay hindi sila nakapunta pero todo hingi sila ng pasensya. Ayan, alam ko namang maunawaan din kayo ni Jovelyn dahil ganun din naman siya, busy. Lalo na sa mga pag-aaral. Pero minsan nagtataka ako sa anak ko, anak, mula umaga hanggang gabi, hanggang minsan makatulugan ko na, ay nag-aaral pa rin, napakasipag mag-aral. Kaya minsan tataka ko, nalaman ko, akala ko naman, minsan nagpapakita siya sa akin, Mami, ang ganda ng grades ko. Pinapakita niya, nasa iPad po niya, yung grades niya, nag-exam sila. Yung po pala may mga iba pang bagsak. Parang nung first year na karelasyon pa yung isa, ay, yun nga po, may mga binalikan siyang subject na nagkanda bagsak-bagsak. Ay, ikaw ba naman pinagtitinda pa? Tapos nagluluto pa pala sila ng mga paninda at dadalhin sa school at iniisa-isa mga kaklase. Ay di imbis na makatutok sa pag-aaral, akala ko'y nag-aaral, yung pala na may nagtitinda pa. Kaya yun, nagkanda bagsak-bagsak. Kaya pinalalangin ko, iniluhod ko pa ito sa may manawag na magkahiwalay na po sila at tigilan na yung mga paghihirap ng aking anak. Kasi natuklasan ko nga po pasa-pasa ang katawan. Yung pala naman ay pinapatulan at laging pinagbabantaan na sasaktan. Di ang nangyari, napabarangay na rin po namin. Kaya lang, itong aking anak, maano po talaga to, pag ito'y nakiusap ka sa kanya, oo na agad, tapos sa akin babalik. Mami, parang awa mo na, iurong mo na yung kasi pinabarangay nga po namin, tapos sabi ko, ididimanda ko, iurong ko na daw. Eh ako namang sinanay, kapag ang anak ay nakikiusap, ay sige na nga, pero labag sa aking kalooban. Ayun nga po, nanalangin ako na matigil na. Kumbaga kahit hindi ko siya pinapagalitan dahil labag sa aking kalooban, pinanalangin ko na lang sa mahal na Birhen ng Manawag. Tapos pinanalangin ko na may magkagusto sa aking anak para mabaling naman at maiba-iba naman yung tipong mamahalin siya talaga. Ang nangyari may nagkagusto nga sa kanya. Kaya laking pasasalamat ko at bumalik ulit ako sa Manawag. Kung nakita niyo po yung post ko dati na babalik kami sa Manawag dahil meron akong wish na natupad. Yun na nga po yun. Yun po yung pinakamayor kong wish. Dahil feeling ko ay mawawala yung stress po niya. Kaya lang sobra-sobra pong stress ang mga pinagdaanan. Kaya kahit sila po ay nagkahiwalay ng 4 na buwan ay talagang nandoon pa rin ang stress na nalaman ko yung nagpaparamdam pa yung ex nga po ay parang sobrang stress na pinagdadaanan. Kasi alam ko talaga sa stress din nakukuha po yan. Yung mataas yung sugar mo, mas titindi pa siya. Kasi po, yung anak kong bunso, ganun din. Pinagdaanan po niyan. No, April 3, birthday po ng aking anak.
na panganay. Ito nga po si Joelyn, April 3. Mangyari po, nung April 2 ng gabi, nakikiusap po siya sa akin na gustong pabalikin dito yung ex po niya, yung lalaki. Sabi ko, anak, ayoko talaga sa kanya. Kahit kanino mo nanay itanong na sinasaktan ng anak, nakita ko po ang dami-daming pasa. May pasa sa hita, may pasa sa braso. At pag daw nakipaghiwalay ay pinagbabantaan na masasaktan. Ito namang anak ko ay hindi sa akin nagsasabi. Parang nabully po siya. Yan. Tapos ngayon po, ay di nung gabi, nagwawala na nga po siya kasi ayaw kong pumayag na gustuhin ko. Talagang hindi ko gugustuhin kahit sabi ko, magtanong ka sa iba, hindi lang sa akin. Baka kasi iniisip mo dahil ayaw ko lang. Magtanong ka sa iba. Ngayon, nagwala po yan. At naghanap pa nga po na matulis na bagay. At sabi po niya, pag di daw ako pumayag, ay kung ano daw po ang gagawin niya sa sarili niya. Nag-iiyakan na po kami noon. Di ko alam kung anong pinakain sa kanya, ba't ganun po ang katindi ang aking anak. Ngayon po, ang aking bunso ay first time umiyak. Hindi naman po, wala na po dito sa amin po, kahit kanino niyo po itanong yung, ito lang po talagang pinag-aaway namin. Wala po kami pinag-aaway. Ang saya po namin. Kada kami lalabas, magkakantahan kami. Masaya po kami nagtatawa ng walang mga problema. Yung anak ko pong bunso, first time pong umiyak. Siya po ay umatungal lang iyak. Ate, wag mo kaming iiwan. Nag-iyakan po kami noon. Tapos kaya hindi po siya nakapaghanda ng April 3. Dahil nga po sa yung aking bunso na, ay dahil na-stress, nag-iyakan po kami. Ay hindi na po makalakad. Tapos, hindi siya makatayo. Nahihilo daw po siya. Tingin ko, ito po yung naging dahilan din, yung sobrang stress. Kaya yung ngayon, hindi ko alam kung anong pinagdaanan niya. Bukod tanging ito lang taong ito nakakaalam ng mga pinagdadaanan kung bakit na-stress lalo pa muli ang aking anak. Kaya alam ko, tukol din po ito sa stress. Kasi bunso ko, pinagdaanan po namin nung 2 ng gabi, nag-iyakan kami ang tagal. Halos madaling araw na nang kami po'y natapos para lang mapigil ko. Kasabi ng aking mister, ya mo na yan, napakatigas ng ulo. Gwa nga po doon sa lalaki. Ay, sabi ko hindi ako papayag. Gawin niya na sa akin niya na lang po, ano yung hawak niya matilos. Imbis kaysa po siya ay umalis. Talagang nag-iiyakan po kami. Kasi gusto na po niyang umalis. Kapag hindi ko daw ginusto, hindi daw ako pumayag. Ganun pong katindi ang aking pong anak. Kaya todo pasasalamat ko nung dumating yung kanyang present ngayon na si Oli. Kaya sobrang dasal ko na salamat at makubagay maano na yung aking anak. Dahil ganun nga po siya talaga pag siya po ay nagkagusto. Yun lang talaga ang sakit ng ulo ko sa kanya. Pero pagdating sa usapin ng lahat, napakamaasikaso, mapagmahal, pagdarating yan sa akin, yayakap yan, kikis yan, mami, I love you, yung mga ganon. Namimiss ko na. Bakit nagkaganon ang aking anak? Parehas po yan, yung aking anak na bunso, yung aking anak na panganay. Parehas po yan, mga sweet po yan, ang babait po yan. Hindi mo maririnig yan na napakaingay, magligalig, hindi. Napakabait po niyan. Kahit, hindi dahil sa pukit anak ko, ginaganon ko, hindi po. Kahit dito, mga nakakilala sa kanya, maraming po nagmamahal sa kanya, na sinasabi, napaka-sweet nga po ng anak ko. Ganun po talaga siya po, mabait. Tapos sobrang magmahal. Kaya doon, yung sa mga nagko-komento, may nabasa ako mga nagko-komento na kung ano-ano, panalangin ko mamatay na rin kayo. Maranasan nyo kung gaano kasakit ang pinagdadaanan ko ngayon. Pinagdaanan ng aking anak. Natuyo na yung mata po niya, yung luha po niya, nag-stop na dito. Kitang-kita po pag gina niya yung mata niya, stop na po. Yung luha niya hindi na nakapatak. Natuyo na yung mata. Yung pinakamata po niya na dry. Sobrang sakit yung aking mga pinagdadaanan at sa mga kung ano na pa mga komento. Panalangin ko, anak, higitin mo na yung mga paa nila. Ikaw nang bahala sa kanila.